Ayun, hello po mga kalingap. Magandang umaga, hapon, gabi sa lahat. Panoorin po muna ulit natin ang part 48 ng EDSI. Bibigyan po natin ito ng konting reaction. Siyempre, magsisimula po tayo dun sa nagbalik na daw si Beyonce, kung saan siya nagsimula, kung paano siya natagpuan ni Dr. Love, at kung ano-ano ang kanyang ginagawa bago siya natagpuan ni Dr. Love. Tara po. Umpisahan na po natin. Hello po, ako po si Beyonce Jane Elona Bataneros, 17 years old. Ako po ay isang beneficiary ng Team Kalingap, isa po sa Kalingap Angel Batch 1. At ako po ay na-scout po ni Dr. Love sa pamamagitan po ni Kuya Patrick. Noon po, sabi po sa akin ni Mama, sabi daw po niya na ang una daw po sana sa akin makaka-scout ay si Edu. Ayun, nahuli na naman sa bibig si Beyonce, no? Edo na talagang ang tawag niya dyan. Pag silang dalawa na lang siguro. Diba? Edo talaga yan. Nadudulo siya eh. Kuya Edo po. Kaso po yun, wala nga po ako na pero mas mabuti po yan kasi kung hindi po siya yung kalatin ko ngayon. Joke lang. Isa pa ha? Di ba? Mas okay daw 'yun kasi kung nagkita daw sila ni Kalingap Edo, baka siguro hindi talaga sila ang magiging love team. Hindi talaga sila kasi bawal 'yun kasi magiging beneficiary siya ni Kalingap Edo. Kaya pasalamat na rin siya kasi hindi sila nagtagpo ni Kalingap Edo long time na 'yon. Sa isang taon ko po sa Team Kalingap, sobrang dami po nagbago sa buhay po namin ng pamilya ko. Dahil nagkaroon po ako ng pag-asa. Dahil akala ko po dati hanggang doon na lang po kami. Dahil bago po ako matagpuan po ng Team Kalingap, ako po ay kasama ni Mama Ayan po siya mga Kalingap dati. Totally hindi pa siya yan eh. Kasi yan, part 4 na yan. Part 4 na yung time na yan eh. Iba talaga yung unang-una siyang nakita ni ni Dr. Love. Labada sa Pambuan po. Mabuti na lang po at andito po si Kuya Val, ang bayani ng Camnorte, na bumuo po ng Team Kalingap para po tumulong sa mga mahihirap. Noong una po ay dati din po ako mahihain, walang bilib sa sarili. Pero nang dahil po kay Edu, Yan naman po yung una nilang pagharap. Bali part 5 po yan. Yung time na yan, part 5 na yan. Po sa love team. At sa ka-love team ko na si Edu. Si Kuya Edu. Iba talaga. Nagkaroon po ako ng kumpiyansa sa sarili. Tinulungan niya po ako mas mabus yung confidence ko at kung paano ko makipag-halbido sa mga ibang vlogger, sa mga Kalingap partners. At dahil po sa kanya, mas po yung confidence ko. At sa kanya ko lang din po narinig na maganda naman daw po yung ngiti ko. Ganon. Kaya si Eds lang talaga nagsabi sa kanya no. Ibig sabihin talagang si Eds lang talagang nakapansin. Kahit noong time na hindi pa po ayos yung ngiti ko, wala pa pong face. Ito naman po yung 9 na nabanggit na rin ni Kalingap Edo na yan yung part
na gusto niya sa lahat ng video ng EDSI. Yung time na yan. I wanna push all the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. Ito naman, kung di ako nakakamali, ito yung fifth mansari ng EDSI. Yung fifth mansari ng EDSI yan. But they all disappeared, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever, we're not coming home tonight. We're living quick in this world. Ito naman yung di malilimutang trip sa Palawan nila. Get it right now. We only need the two of us together. We only need the two of us together. 'Cause we got love. 'Cause we got love. You wanna get to me close? Why don't you do it right now? You know we met for a reason, but you trying to deny. Ito talagang mga pinakitang ito yung mga memories nilang dalawa na hindi malilimutan ng mga manonood. We should be together, it's heavy weather, we're heading for tonight. You better take what you can, 'cause the time is right now. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating kalingap, kay Kuya Val, lalo-lalo na po kay Kuya Rab, na siya pong dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. At syempre po sa aking scouter po na si Dr. Lab, saka si Kuya Patrick po, thank you so much po. Kay Ed. Yan po ang maganda sa mga tinutulungan. Di po sila nakakalimot kung saan sila galing, kung ano sila dati. At sana hindi sila magbago hanggang sa matulungan sila ng lubos. Ay, kay Kuya Edo po, Edo na naman. lagi po nandyan sa akin kahit po walang vlog. Lagi po ako. Yun, ang isa pa. Narinig nyo ha? Yung mga iisip na hindi binibisita ni Kalingap Edo si Beyonce. Ayan. Kay Beyonce na mismo na ninyo narinig na sinusuportahan siya ni Kalingap Edo kahit walang vlog. Ibig sabihin, kahit walang vlog, pinupuntahan siya ni Kalingap Edo. Hindi natin alam kung pinupuntahan siya sa bahay nila or nagkikita sila off cam. Okay? Ginagabayan. At syempre po sa founder po ng Team Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, syempre kay Ate Jacqueline po, napaka-supportive po na ate. At sa mga viewers, supporters, sponsor ko po, maraming salamat po sa inyo. Ako po ay hindi magsasawang magpasalamat habang buhay ko po itong kata na utang na loob po sa inyo. Maraming salamat po. Okay. Ayan po, hello po mga Kalingap. Welcome back sa ating channel. This is Kalingap Rob. If you're new to our YouTube channel, please don't forget to click subscribe and notification bell button para updated po kayo sa mga uploads natin. Tayo po ay nagpapabahay. Meron po ng scholars. Lahat po ng vlog natin is for charity po. So, ayan mga. Kakat mo po muna natin ha. At ididiretso na po natin dun sa sa update sa bahay ni Beyonce kung magkano na ba ang nagastos sa pabahay.
Oo, kasi sa... Kaya pala, dito kayo na ano, no? Yung mga biga, ano? Yun yung matagal, ano? Matagal. Saka itong slot. Oo. Yun lang naman ang tawag na tagal. Ayan, so syempre, update natin kung magkano na ba ang nagastos. Grabe po. Bahay na ito. So, ang nagastos na po natin kasi bawat orders ng materyales and labor, pinapalista ko po sa ating sekretary. And ito po yung mga kalingap. Yan, kahapon po yung huling labor natin na October 12, ay 3rd. Nung isang araw pala, October 12. So, ang expenses po natin ngayon dito sa pabahay na ito ay umabot na po siya ng 1,600,000. Wala. Ang laki na pala ng nagagastos, di ba? May nabanggit dati si Supermac. Natatandaan ko yun na sa 1.5 finish. Pero hindi nila kinaya ng ganun. Kasi malaki talaga yung bahay na yan. Hindi yan pwedeng baguhin. Nasa listahan po yan. And yung pong budget natin, yung naipon ng sponsor ay 1,060,000. So, bali yung pong mula sa ating YouTube channel natin. Ayun. Ibig sabihin, ubos na yung galing sa sponsor. Naubos na. Ang ginagastos na ngayon ay galing na sa channel ni Kalinga Prab. Yung bali ang niya ay 500 to 600,000 pesos ang kanyang magagasta sa bahay na yan, yung galing sa kanyang channel. Nasa 600,000. So, hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Tama yung tansya mo. Pagkatansya mo na matatapos to, magagastos dito, mga kulang-kulang mga 3M, no? Talagang grabe. Pero sa pinapalagay. Laki pala ng magagastos. Diba? Laki siguro ng magagastos dyan. 3M. Baka lalabis pa yan. Ihigit pa yan. Saka matagal-tagal pa palang matapos yan kasi hanggang siguro mga 2 months pa daw sabi nila hanggang 2 months. Ibig sabihin ngayon, October, November, mga December na siya matatapos. Tama, okay. Tama lang naman kasi para Pasko, diyan na magpapasko si Beyonce. Maganda na ang kanilang Pasko. Like Rose Ann dati. Nang lipat ni Rose Ann, magpapasko din. Ipon. Papatapos pa natin ito. Malaki-laking budget pa talaga ito. Kaya nga, ano? Pira. Ceiling pa. Nag-umpisa pa lang kami ng... Pero ito lang sa akin naisip ko lang. Pero kung yan medyo simple lang or hindi nila second floor, baka tapos na yung bahay na yan. Diba? Ano sa palagay nyo mga kalingap? Mga ilang pang kailangan nito? Mga 1.5. Ano? Pwede talaga. Pag luxury lahat. Kasi pag kailangan pa ng 1.5, ang magagastos niya total lahat nasa 3 million. Ano? Pero iwalay naman yung Oops. Hinto muna tayo dyan. At least alam na natin kung magkano na ang nagastos sa pabahay ni Baby Beyonce, di ba? Diretso naman na tayo dun sa, siyempre, may konting pala spin, di ba? Gastos. Ngayon naman, dun tayo sa pampakiling ng dalawa ni Beyonce sa ni Kalinga Edo. Okay? Wait lang po. At ating itatalo na po natin doon. Yan po. Pero, ang sunod natin Beyonce, ang laki ng bahay. Tapos, ang ganda pa niya. Tama yun. Mas naswerte siya kung sasagutin niya na ako. Ha? Kaya mo pa yan, Isang taon na lang. 18 years na siya. Yes, ang taon pa. Ha? Wala yan sa taon. Basta nagmamahalan kayo. Okay yun. Paano naman kayong Ha? Hindi mo kasi alam ang kasabihan. Oo nga naman. Palayo sa taon. Kung nagkakasundo naman kayo, bakit aantayin mo pa ang isang taon, di ba? Pwede namang bukas or mga 2 months or 3 weeks. O, di ba? Hindi basihan yung taon kung nagkakasundo naman kayo. Love is blind. Love is blind. Ka dyan. Si Ato naman. Ba't naman tayo napunta sa Love is Blind? Ay.
Ayan na mga kalingap. Parang may, sa palagay nyo, parang may iniisip si Bibi Biancy dyan eh. Ano kaya yun? Kamusta po? Okay lang. Kaya pala, ganda mo kasabi sa ilim na damit mo. Bagay na bagay. Kaya pala, buti na lang may nagsundo sa'yo kagabi. Opo, nakakahiya na po kasi sa inyo. Palagi nyo na lang ako hinahatid kahit late ka. Pero, okay lang naman kahit wala eh. Kahit ako lang naman, nakakasip pa rin naman kita. Dito eh. Kahit madilim. Kaya nung nakaraan, pag-kakis natin nung nakaraan, di ba? Natig kita kahit inabot pa tayo ng alas 2. Yung palang last practice nilang dalawa noon. Si Kalingap Eds talaga ang naghatid sa kanya. Nung gabi na sila umuwi. At parang nauna na rin sila eh kasi ang iba kumain pa sila eh. Kumain pa sina Kalingap Rob, sina Jomar. Alaw na nga ako nakauwi nun eh. Grabe no. Tingnan nyo naman no. Grabing titigan, ngitian. Diba? Sa palagay nyo, anong meron na sila? Kasi sa akin talaga, sa utak ko, sila na eh. Matagal na. Kaya nga pala, happy anniversary. Isang taon ka na binapag ng Kalingap. Huwag mong iiwan ng Kalingap ha. Lalo na ako, huwag mo rin iiwan. Iwan ko na ako yung napin. Pero, Ha? Grabe naman, iiwanan niya ang love team. Anong dahilan niya? Ano kayang dahilan niya, mga Kalingap? iiwan mo na ako dun. Iwan ko na po yung napin. Iiwan mo ako? Marami. Iwan ko na yung napin kasi gusto ko totoo na. Ayun, yun naman pala. Ayaw, iiwanan niya ang love team kasi gusto niya totohanan na. Ay nako. Bakit? Hindi pa ba kayo nagtotoo sa sarili nyo? Baka lang ito. Pero sinundan niya ng joke. Di ba? Pero pagdating sa EDSI, yung joke, 100% totoo yan. Yung joke nila. Totoo yan. Seryoso ka din. Nagpilitan ka lang. Oops! May patapik na rin. Grabe naman itong dalawang. Simpleng ngitian, simpleng titigan na may patapik sa hita. Super kilig na para sa mga manonood, di ba? Ginagawa mo. Gano'n ka kanina? Wala kang... Yan na naman mga Kalingap po. Busog na busog tayo talaga sa dalawang to, no? Busog na busog ang mga mata natin. Kaya kaya kahit ilang beses mo siyang panoorin, di ka pa rin magsasawa. Sa mga tinginan na lang nila, busog ka na. Pasok. Mukhang hindi ka napagod kahapon ha. Hindi nga po ako nagpasok. Ha? Hindi po ako nagpasok. Kailan? Ngayon? Bakit? Ay, Mas gusto mong sakit pa yung ulo ko. sakit? Kung ano Dahilan. kasi ginagawa mo eh. Sabi nga ni Jen, tinupokpok mo ulo. Bihira. Binibisto ni Genesis, no?
Binibisto siya ni Genesis. Sa palagay nyo, mga kalingap, anong dahilan kung ba't pinupukpok niya yung ulo niya? Siguro sa akin palagay kasi siguro hindi siya makatulog kasi naiisip pa niya yung nangyari doon sa paper dance, di ba? Yung sa pagbuhat sa kanya ni Kalingap Eds, di ba? Yun sa isip ko lang yun, ewan ko lang sa inyo Eh, Bakit mo yung ginawa? Siya na may ngiti niya, di ba? May kahalong may halong kilig pa may kahalong kilig pa. hindi. Yan di ba? May halong kilig yan, mga kalingap. Halata. Oo, ako. Pabili akong gamot. Ito, Okay na po ako. ilutin ko na lang. Kanina lang po yun. Magaling ito. Ano naman sakit dito? Ha? Si Kalingap Eds talaga. Kinikilig na nga sa iyo, Eds. Hahawakan mo pa. Grabe ka. Grabe talaga tong dalawang to. Sino ba namang magsasawa sa dalawang to na panoorin? Grabe. Kaya yung mga inggit, yung mga buzzers dyan, pikit na lang kayo, ha? Oo nga. Okay na Siyempre, po. Kasi sakit. sakit. Napagaling. Napagaling Galing ng na kasi pagkikita. dito pa. Bisita lang. Yun, bumanat na naman. Bumanat din si Baby Beyonce. Gumaling na agad siya kasi nandyan na si Kalingap Eds. Grabe naman tong dalawang to talaga. Bumaling na. Ano yun? So, Kalingap Eds, merong ganun. Kasi, alam mo kung bakit. Ikaw ang gamot niya sa sakit ng ulo. Kaya, nawala na yung sakit ng ulo niya nung makita ka. Ikaw yung gamot. siya nga pala. Anong pakiramdam ngayon na isang taon ka na sa Kalingap? Siyempre, sobrang saya po. Tapos, papasalamat po po kasi na-escort ko nila. Tapos, yun, madami ako naging kaibigan sa Kalingaping Kalingap. Sila, yung mga Kalingap Angels po. Tapos yung mga P-boys, yung mga kuya. Nagkaroon ako ng maraming kuya. Sabi ko yun. Saka ikaw. Oo, di ba? Pakinig nyo yung tawa niya. Tapos biglang bumalik yung ang tawag doon sa tawag magana ng pang tumanan siya, di ba? Oh, may halong kilig kasi kaya ganoon. Biglang bumalik yung ano niya, di ba? Balik natin Babalik natin doon. Yung mga Kalingap Angels po. Tapos yung mga Pakinggan nyo lang P-boys, yung mga yung kuya. tawa niya. Nagkaroon ako ng maraming kuya. Sabi ko yun. Saka ikaw. Ano ako? Yun, pakinig nyo mga kalingap. May halong kilig yan si Baby Bias. Hindi pa siya nakaka-move on sa pagbuhat sa kanya ni Kalingap Eds sa paper dance. Nakilala din po kita. Ha? Nakilala din po kita. Bakit? Bakit? Anong pagkakaiba naman din? Yun ang ibig sabihin ni Kalingap Eds. Nagkaroon ng maraming kuya, pero ibinukod niya si Kalingap Eds. Pati po ikaw, nakilala ko. Di ba? Kaya natatanong si Kalingap Eds na bakit? Di ba? Bakit? Bakit iba siya? Ano ibig sabihin niya? Wala. Same lang. Kasi po kasi kayo po yung naging partner sa pagpapasaya po sa mga nanonood. At saka kapansin-pansin yung hindi niya paggamit ng salitang love team, di ba?
ang malimit na niyang sinasabi, partner. Di po ba? Iba yung love team sa partner. Yung partner, ibig sabihin, sila na talaga. Partner na. Bakit? Hindi ka natuwa kay Lolo? Kalingap, it's not. Hinaluan mo na naman nung ganun. Nagsiseryoso na pinapatawa mo pa, Kalingap Eds eh. Huwag mo nang isama si Lolo. Binasted na nga, isasama mo pa. Siya nga pala. Dun sa bahay niyo dun, na ginagawa. Sobrang ganda na. Malapit na matapos. Binisita namin kanina. Oo nga. Oo. Thank you. Maunahan pa yung bahay ko eh. Thank you po kay Kuya Val. Siyempre, sa mga sponsors ko po. Pag naghatid ako doon ng gabi, baka pwede ako nung makitulog. No? Sa harap na labas lang ako. Dadaling ko yung ano ni Kuya Val. Alam po yung banig. Bera. Siyempre, minsan nahatid tayo gabing-gabi na eh. Hirap na pagka, hindi ka naaawa sa akin. Makaharangin ako dyan. Hanggang naman doon lahat. Welcome lahat. So, pwede ako tumumbay palagi. Kayo po. Renee. Siyempre, Renee, gano'n ba ka talaga? Tadalas. Nasa inyo po yan. Siyempre, mamaya ayaw mo akong makita. Bakit naman? Siyempre, tapos ka. Oh. Ang puro rat. Yeah. Ayan na, mga titigan na. Boss, Diamond. Diamond para kay Beyonce. Thank you po. Ito. Grabe. Ay, grabe. Yan. Ano daw? Sure ka naman diamond to, baka Ito ay diamond lang ito. Ay, grabe ka. Nasa resibo doon ka, dapat may resibo yan, ha? Anong nahit sulat? Ay, endorse ka to. Babasa daw yan. Certificate of Authenticity. Wow. Grabe, legit. 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 Legit nga. May certificate of authenticity. Legit. Dodi. Sira. May ka na ba, oh? Asan to? 750. Regalo yan sa'yo, Beyonce. Dahil anniversary mo ngayon sa Kalingap. Thank you po. Reggie. Basahin mo. Galing kay G. Solenyo. Galing kay Ma'am G. Solenyo. Yes. Great. Belated happy 17th birthday. 17th birthday. Grabe. I hope this message finds you well. Even if it's a little late, your story has touched my heart, and I could not let your special day pass without sharing how much you inspire me. When I Ayun. Thank you po, Ma'am G. Solenyo, sa binigay nyo kay Beyonce. Kay Norman, saka kay Dr. Love. Thank you po. Ayan. Bago po tayo tapos, pakisuportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, at Edna Vlogs at Kalingap Rob, at si Kalingap Edu. Ayun po, hanggang doon na lang po muna tayo. Thank you po. Hanggang sa muli.